Sa linya na po natin ang napakasipag na kalihim ng Department of Migrant Workers o DMW, wala pong iba kundi si Secretary Hans Leo Capdac. Magandang umaga po, Secretary, and welcome po sa Super Radio DZBB. Yes, magandang umaga po, Miss Nimpa, Miss Isa, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang umaga. Good morning Magandang po. umaga po, sir. Sir, una muna po, ano po ang update do sa paglilikas ng ating mga kababayan? Ang natatandaan ko po nung nag-cover kami noong pong Thursday, nung may dumating po mga isang batch ng OFWs, about 600 na yung nakauwi. So, ilan pa po yung parating at dumarami ho ba yung nagpapalista para magpa-repatriate, Secretary Capdac? Yes. Merong malaking grupong uuwi ngayon, mga 76. Higit kumulang with 2 dependents, so 78 mamayang gabi. And that will bring our total to around 668 mamayang gabi, pagdating nung grupo mamayang gabi. At meron pang napipinto higit kumulang mga 250 up to 300 na kailangan pa natin ilikas. And meron pang around an extra around 100 to 150 sa Lebanese immigration. So higit kumulang halos 500 pa rin ang alam nating na gusto makauwi from Lebanon at this stage. And then meron tayo sa shelters natin. May halos 200 tayo nakatira sa shelters natin. So sir, aabot po ng 1,000 ngayong October or November? Posible, oo. Definitely by the end of the year, meron tayong higit kumulang mga abot na 1,000 ang mapapauwi from Lebanon. So kung makauwi po yung nasa 1,000, parang halos 10% lang po yan ng mga kababayan natin na nasa Lebanon. Na tama ho ba, nasa 11,000. So sir, ang laki ng challenge para sila makumbinsi. O ano yung expectation ninyo, sir? Hanggang ilan yung makukumbinsi? Kasi di ba experience ho ninyo, yung mga Pilipino kahit nasa war zone na, hindi talaga sila makumbinsing umuwi, sir? Well, patuloy lang ang ating effort. It's still voluntary repatriation mode, alert level 3. Hindi tayo mandatory mode. So, nakadepende talaga sa kanila, sa mga kababayan natin. So, hindi necessarily masamang bagay yung 10% ang na mga nakauwi. Kasi nga, we're on voluntary repatriation mode. Nasa kanila pa rin ang kapasyahan. And yun nga, nasa nature kasi ng trabaho nila doon mga kasambahay sila. At sila'y may mga kanya-kanyang personal o emotional na dahilan kung bakit sila nanatili. Of course, yung may trabaho sila, malaking bagay din yun. But nevertheless, ang mahalaga dito ay patuloy yung effort natin na ilikas sila ng ligtas at libre. Pinag-utos ng ating Pangulo yung whole of government approach. Merong 150,000 financial assistance, pantawid ang DMW at ang OWA sa kanilang muling pagbabalik dito. And yung pang whole of government assistance ng DOH, yung SecTed, Erbosa, pagdating medical assistance, including psychosocial assistance, yung livelihood and financial assistance ni including psychosocial counseling din ni SecRex at ang DSWD. And ang TESDA nagbibigay ng libreng vouchers. At ang DOLE at DMW magpapacilitate din ng kanilang empleyo o livelihood. Ngayon, yung 150,000 nadadagdagan ni SecRex ng 20,000 so 170. Mga 6 hanggang 7 buwan sweldo nila yan. So kahit paano may pantawid sila dahil nga mawawalan sila ng trabaho kahit sa pansamantala. Pero ang tanong, Secretary Capdac, sapat pa ba yung pondo ng gobyerno? Kasi yun nga po, gaya na nabanggit nyo kanina, tuloy-tuloy yung repatriation, may mga dumarating tayong mga kababayan, yan po, nagbibigay po kayo ng tulong, iba't ibang mga ahensya. Pagdating ho ba sa pondo, sasapat pa ba hanggang sa, siguro matapos iman lamang itong taon na to? Yes. Sapat naman. Malaki ang budget natin this year. 2.8 billion actually ang budget natin for this year at hindi pa fully utilized. So may sapat pa tayong pondo. At it's precisely for moments like this na kung saan ay magkakaroon tayo ng at least yung resources. At yan is precisely yung pinag-utos ng ating Pangulo. Yung mobilization ng resources at assets para sa kapakanan ng ating mga OFWs to Lebanon, para sila ay magkaroon ng sapat na proteksyon at yun nga, yung
whole of government post-repatriation assistance bilang pantawid sa kanila. Opo. Secretary, nakuha nyo rin po ba yung information from Department of Foreign Affairs na yung mismong mga employers po yung pumipigil do sa mga OFWs na sila'y ma-repatriate o umuwi dito sa Pilipinas? Yes, at dito naman ang tugon natin ay katuwang din natin ng DFA sa pagkausap. Yan ang expertise ng ating mga OFW, mga tauhan on the ground, yung migrant workers office natin, yung labor attaché natin and personnel. Pagka nagkaroon ng pangailangan na kausapin ng employer ay gagawin natin ito. Nakasama yan sa expertise. Sanay na tayo dyan sa migrant workers office, mga welfare officers ni Admin Arnel at ng OWA, sanay na po sa ganyan larangan na pakikipag-usap sa mga employers. And then meron din po, Secretary, hindi ho ba, na mga OFW doon na illegal yung pagpasok nila, so kailangan pang ikuha ng exit visa. Meron ho ba kayong tansya kung ilang % ng mga Pilipino doon sa Lebanon ang ganong kaso, sir? Hindi ganun karami hindi ganun karami ang sitwasyon na ganyan. Hindi katulad sa karanasan natin sa ibang bansa. Opo. Kaya't may kumpiyansa ako na matutulungan natin yung mga kababayan natin makumbinsi yung kanilang mga employers na payagan na sila makauwi. Hindi ito, sa tingin ko, hindi ito bagay na magiging malaking hadlang sa atin para makumbinsi sila makauwi. Of course, as I mentioned, dahil kasambahay yung mga OFWs natin, meron silang kanya-kanyang personal decision, yung kanilang dedikasyon, devotion to their work. Maaring may emotional attachment sila to their respective employer households. Mga batang inaalagaan nila, mga matatanda at pamilya na inaalagaan nila. So, they could have their own personal reasons kung bakit hindi sila uuwi. Pero yun nga, kung ang sitwasyon ay gusto nila umuwi at may agam-agam o ayaw ng employer, ay tutulungan natin sila makumbinsi yung employer. Yung mga umuwi kamakailan lamang, kinausap ko rin sila. At dun sa pakipagpanayam ko sa kanila, yung mga umuwi itong 3 days ago, ay yun nga, kahit meron din mga misgivings o agam-agam yung employer nila na sila na yung uuwi at medyo malungkot nga na uuwi sila. But nevertheless, at the end of the day, pinayagan din sila umuwi kasi naunawaan ng mga employers natin doon na all our OFWs want is to come home to their own country and be with their family. Opo. So sa ngayon po, Secretary Kakdak, commercial flights pa rin po yung sinasakyan ng ating mga kababayan, hindi pa po nag-chartered flight? Yes. Commercial flight, mamayang gabi, commercial flight, and tayo naman din ay nagpaplano na toward the charter flight. Sana samantalayin ng ating mga kababayan, kasi habang bukas yung airport, sa inyo po bang tansya, Secretary, merong pong panganib na mas tumindi pa yung situation at tumantong dun sa situation na magsasara yung mga airport o hindi makakalabas? Kasi merong balita, hindi ho ba napatay ng Israeli forces yung isang leader ng Hamas. So, yung ibang assessment, maaari daw matigil yung gera, pero sabi ng Israel, tuloy-tuloy walang daw let up. Walang let up. Yes, yung mismong political and security situation, I will leave it to our colleagues at the DFA. No? Sila ang dalubhasa naman sa larangan na yan. Of course, I have my own personal views which para sa akin mas nananaig yung expert analysis ng DFA. Ang atin lang, it's voluntary repatriation mode. Maghihikayat pa rin tayo sa kababayan natin umuwi at nakahanay o ihahanda at patuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo on the ground, yung mga kailangan i-shelter, kailangan i-transport, yung mga kailangan i-repatriate, at yung mga kailangan bigyan ng post-repatriation assistance paglapag dito sa airport natin. Opo, Secretary, kanina banggit niyo may mga OFWs po nakasama yung kanilang dependents, di ba? Meron ba doon yung mga Kasi nakapangasawa na, ng mga lahi doon? Yes. Meron at meron sa mga pamilya ng Pilipina nakasal sa Lebanese national na ayaw pa umuwi. Halimbawa, meron nag-stay sa shelter natin na dinala lang ng Lebanese husband yung family niya doon at umalis uli. At wala yung Lebanese husband, bumalik sa kanilang tahanan at wala silang planong umuwi. So may ganon, pero meron ding gustong umuwi. So yun nga minsan na once in a while nasasalubong natin sila.
Ayun. airport. Mhm, mm. Dun sa dami naman na rin ng mga ano no, nung ibibigay ng gobyerno, siguro sapat 'yun ano, Secretary, para sabihin natin dun sa ating mga kababayan na huwag kayong mag-alala, hindi kayo Hindi magugutom pag pababayaan. umuwi na kayo. Mhm. Oo. Oo, patuloy ang ating paalala at ang pagkumbinsi natin sa kanila ay bukod sa panghikayat Mhm. sa ating anunsyo at pananalita ay sa action. Mm. Kaya't patuloy ang ating pagbibigay ng sapat na serbisyo sa mga nanunumbalik and hopefully ay magkaroon pa rin ng pagkumbinsi, kapasyahan yung ating mga kababayan. But of course, dahil voluntary mode pa rin ngayon, ginagalang din natin yung kanilang kapasyahan dahil voluntary repatriation pa lamang ngayon. Oh, so bakit nga ho ba voluntary pa rin? Bakit hindi pa po nagtataas sa alert level 4? Well, again, it's the DFA that looks into the alert level system under the law, and ginagalang din natin ang kapasyahan ng DFA. At habang alert level system ay yun nga, nandun pa rin tayo sa larangan ng panghihikayat. And we're trying our level best, no? We're trying our level best, as I mentioned. Tonight, the arrivals tonight will be the biggest, no? 76. Hindi pa yan ganun kataas. The other day, yun ang highest naman, yung 47. So we had the highest group the other day, and we have the highest group again just a few days later. So tignan lang natin, ano, of course, pinagdadasal naman din natin na humupa na ang sitwasyon Opo. para tuluyan ng manaig ang kapayapaan. Mhm. Ako may iba lang akong tanong kay Secretary Kakdak, no, tungkol doon sa issue ng surrogacy scheme. Kasi may update na ho ba? Kasi di ba ang binabanggit po 20 yung Saan ba yan? sa Cambodia, oo, Mm-mm. yung nasagip doon, ano. Meron na ho bang update po dito, Secretary? Well, yan kasi ay nasa DFA. Hindi sila OFW sa pag-alaman natin. Nung una, akala natin may licensed recruitment agency na nasasangkot. Yun ang unang balita kung nasaga. Pero mukhang hindi sa ganon. Ang gawin na lang natin ay antabayanan yung findings ng mga investigation in Cambodia at yung mga otoridad natin pagdating ng mga kababaihan dito. So, ganun na lang muna. All the rest is up to the DFA. May ambahada tayo sa Phnom Penh sa Cambodia. So ginagalang din natin yung pagpapauwi ng ating mga yung sinasagawang pagtulong and hopefully pagpapauwi ng ating mga kababaihan. Mhm. Ako may isang tanong lang, Secretary, sana hindi ho namin sadya na i-on the spot. Kayo, nasa inyo po kung sasagutin ninyo. Sir, bilang bahagi po ng official family ng Presidente at bilang cabinet member, alter ego kayo ng Presidente, may sinabi ho kasi si Vice President Sara Duterte na ang Pangulo daw po hindi marunong mamuno. As far as you are concerned po, Secretary Kakdak, ano ba ang tingin ninyo sa pamumuno ng Pangulo? Ang ating Pangulo is, I consider to be an OFW president. He has an overwhelming mandate from the OFWs. And sa larangan ng pagtulong sa OFWs ay ganun na lamang ang sakripisyo at paglubos na pag-alala at mga direktibang on time, no, yung timely and urgent mga directives ng ating Pangulo, at marami nang natulungan mga OFWs. Through yung Action Fund na inaprobahan ng Pangulo at ng Kongreso, at yung dito nga sa pagpapauwi during emergency crisis situations. Namalas na natin yung naipamalas na yung sa pagtulong sa mga kababayan natin na umuwi from Sudan at the other major global emergency, no, for the last 2 years. And then of course for the last year na, sa October 7 last year pa, pumuntok yung sigalot, hidwaan between Yes po. Hamas and IDF, Israeli Defense Forces, and Hezbollah and Israeli Defense Forces ay patuloy, no? Since day one ang direktiba ng ating Pangulo na tulungan ng mga OFWs during yung panahon na pinakakailangan nila ng tulong ng pamahalaan. So nandun na lamang ang mga malinaw na leadership at mga direktiba ng ating Pangulo sa panahon na kinakailangan talaga ng mga OFW. With that, sir, so ibig sabihin, sir, maayos naman po ang pamumuno ng Pangulo as far as you are concerned at para po sa ating mga kababayang OFW, sir. Of course, yes. Mhm. Yes, maayos at yung pagkakaroon ng mga iba't ibang yung whole of government approach na nabanggit ko. Yung direktibang binigay sa amin ng Pangulo together with the other government agencies. Sana'y pwesa kami sa pagtulong
unprecedented, I would say, ang tulong na binibigay natin ngayon, lalo na sa mga returning OFWs in terms of the amount of financial assistance and the form of assistance, as well as yung interagency cooperation pagdating nila. So walang pinapatawag na meeting ang presidente o ang executive secretary para pag-usapan po yung mga naging banat ng vice president sa Pangulo, sir? Well, kami naman ni Pangulo at ang kanyang team ay patuloy day to day dahil nga sa araw-araw na pangangailangan ng mga OFWs ay araw-araw po ang coordination natin with the President and the Office of the President. Yan. With that, maraming salamat po sa pagsagot sa aming mga tanong, Secretary. Ingat po palagi. Salamat po, Ms. Nympha, Ms. Isa, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po. Blessed Sunday. Thank you so Salamat much po. po. Yan po si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. At meron tayong flash report. Hilingan, walang pinopro